Hello guys, welcome muli sa Noah's Garage. So may clean video muna tayo guys, no? Pag-usapan natin yung engine braking since hindi pa natin ito na-tackle sa ating channel, okay? Pero bago yan, shoutout muna tayo, no? Shoutout kay Sir Rene Boy Nodalo, kay Sir Sunny Austria, kay Sir Jamie Vlog, shoutout kay Violin Dom Ojen, kay Drive Life, at kay Ronel. Okay, kung meron tayong nakalimutan, mag-comment lang kayo sa baba, mag-request kayo ng shoutout, no? So shoutout sa inyo guys. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa Noah's Garage. Okay, so yung engine braking, meron akong viewer na nag-comment dun sa ating previous video, yung video natin ng Hyundai Casting, ano? Kasi alam niyo naman, yung Hyundai Casting ay walang shifter, no? Wala siyang lever dito. So sabi niya, bakit daw o papaano raw mag-engine brake? So kung walang shifter dito, so impossible daw mag-engine brake. So talagang impossible kasi wala siyang shifter, wala rin siyang paddle shifter dito sa manibela. Hindi katulad ng Hyundai Staria, meron siyang paddle shifter. Parehas kasi ng design yun eh, drive-by-wire din, dipindot din yung kanyang shifter, no? So wala siyang paddle shifter dito sa Hyundai Casting, pero sa Staria meron. Kung may paddle shifter sana, mas madali mag-engine brake. Ngayon, ang sagot ko ganito. Ang reply ko kay Sir Radbasa, no? Sabi ko, di ako gaano gumagamit ng engine brake. Even sa time ng Montero ko, hindi ako gumagamit ng engine brake. Tapos nasabi ko doon, madali masira ang engine kapag highly reliant ka sa engine braking kapag pababa. Another thing is your tranny, no? Yung transmission. If mali ang execution ng engine braking mo, it will generate more heat sa engine and sa tranny mo. Okay lang maupod ang brakes mo kaysa makina mo masira. So, yun yung aking reply sa kanya. So, nag-reply siya ulit. Sabi niya, mali daw yung sinabi ko na masira yung engine. No? Hindi daw siya mag-subscribe sa akin kasi nga mali yung pinupush ko ng information. No? Sabi niya, kukulo daw yung brake fluid natin kapag brake lang ang ginagamit natin. Just in case, pababa, di ba? Hindi ka nag-engine brake. Eh, kukulo daw yung ating brake fluid at magkukos yun ng brake failure. So, may punto naman si Sir Radbasa, no? Tama naman siya. Pero gusto ko i-point out yung punto ko, no? Kasi syempre sa comment hindi naman natin nabibigay lahat ng explanation natin. So gusto ko i-point out yung punto ko, yung point ko, no? Pero tama naman si Sir Radbasa, no? Pagka hindi ka masyadong gumagamit ng engine braking at puro nakatapak ka lang sa pedal, may chance na mag-brake failure yun kasi nga iinit yung inyong brake fluid, no? Magkukos yun ng brake failure at madidisgrasya. Pero first thing, hindi ako expert, no? Yung opinion ko lang ito as a driver. Katulad nyo, driver din. At hindi ako mekaniko, hindi rin ako engineer. So, ang sasabihin ko ay base lang sa opinion ko, guys. Ano? Siyempre, may kanya-kanya tayong opinion. So, unang-una, mali ba yung sinabi ko na masisira yung engine tsaka yung transmission kapag palagi kang nag-engine brake? Sabi niya, mali daw yun. Hindi daw masisira yung tranny mo tsaka engine. Partly, tama naman yun. Pero, over time, kapag gumagamit ka ng engine braking lagi, meron niyang effect, no? Meron niyang bad effect sa mga components ng transmission tsaka ng engine, no? Let me explain. Meron tayong tinatawag na rev matching, no? Kapag lagi kang nag-engine brake at hindi tama yung pagbaba mo, pag downshift mo. Rev matching, guys, kapag nag-engine brake ka, kailangan match yung engine speed mo sa bilis ng sasakyan. Okay, yung revolution per minute. Pagka nag-downshift ka, kailangan match yun dun sa speed ng kotse. Kung hindi, tataas yung revolution ng engine mo. At yun ang masama doon. Kaya dapat, ang gumagamit lang ng engine braking, yung talagang eksperyensyado, alam kung paano mag-engine brake. So, hindi nakakasira sa makina yung mga paminsan-minsang engine braking. Tsaka kung tama ang pag-engine brake natin. For example, pababa. Sinabi niya, pababa kasi sa comment niya. Kung pababa ng pababa, hindi ka naman pwedeng hindi rin pipreno, guys, di ba? For example, kukrus ka 60, biglang bumaba. Pababa na yung slope.
So, bibilis yung takbo mo, di ba? Magiging 70, 80. Magda-downshift ka. Kung sabihin natin 5 speed ang sasakyan mo, ang transmission mo, magda-downshift ka sa 4 para bumagal. Tataas yung rev mo nun. No, hindi na rev match doon sa bilis ng sasakyan. Kaya dapat pag nag-engine brake tayo, match dapat yung engine speed sa bilis ng sasakyan. So, anong gagawin mo kapag gusto mo mag-engine brake at gusto mo match doon sa engine speed, yung speed ng iyong sasakyan? Siyempre, pipreno ka, di ba? Tapak ka sa preno para pag downshift mo, engine brake, pag downshift mo, magmamatch yung engine speed tsaka yung bilis ng sasakyan. Hindi masyadong masisira o mahirapan yung engine mo. Paano kapag downshift ka ng downshift without neglecting yung engine speed mo? So, ibig sabihin, gusto ko lang mag engine brake. Ayoko tumapak sa pedal. Pag pababa ka guys, pabilis ng pabilis yan. Di ba gravity yan eh. Hindi pwedeng lagay mo lang sa 4 yan, sa 4th gear. Pabilis ng pabilis, hindi na match dun sa engine speed mo. Nung mahirapan yung piston mo, mahirapan din yung transmission mo. Sisira yung clutch mo, no? Marami mga components ang pwedeng masira pagka ganun. Nung meron pa kaming Toyota Innova, gumagamit talaga ako ng engine braking kasi manual transmission yan. Pero gumagamit ako noon, kadalasan pagka may minor lang, minsan sa pababa rin gumagamit din ako ng engine brake, pero hindi madalas. Ang ginagawa ko, for example, nakita ko stoplight na red na, hindi na ako tumatapak sa pedal, sa accelerator. Nahiya ko na yung sasakyan na bumagal ng kusa. So hindi ko na kailangan mag-engine brake. Kung kailangan ko mag-engine brake, binababa ko sa gear, pero sinisigurado ko na hindi magre-revolution ng todo yung engine. So, ibig sabihin, pepreno ko kaunti, saka ako mag-engine brake. Saka ako magda-downshift. Yun ang tamang engine braking. Pero, sinabi niya kasi, pagka downslope, pagka pababa, hindi ka mag-engine brake, masama yun, mag-engine failure ka. Oo, tama naman yun. Pero sa lugar naman natin, dito naman sa Pilipinas, wala naman akong natagpuan na pababa, 1 oras kang pababa. 'Di ba? Wala namang ganun eh. Tsaka mabagal yung mga sasakyan nasa harap mo eh. Pepreno ka. Hindi pwedeng engine braking lang, 'di ba? Pepreno ka. Yung sinasabi ko sa comment ko. Hindi pwedeng hindi ka pepreno. No. Pag engine brake, pepreno ka muna saka ka magda-downshift, 'di ba? At kapag pababa pa rin 'yan, bibilis yung speed mo, 'di ba? Kailangan mo mag-shift ulit. Anong gagawin mo? Pepreno ka ulit, 'di ba? Hindi mo maiwasan promeno, 'di ba? Kaya sabi ko doon sa comment ko, mas mahal magpagawa ng engine tsaka sa transmission kaysa sa brake pads. No, maupod yung brake pads, magkano lang 'yun compare sa transmission tsaka sa engine repair. Kaya kung mali ang execution, mali ang pag-engine brake mo, chances are masisira yung transmission tsaka yung engine. Pero hindi yung masisira kung paminsan-minsan ka lang na mag-engine brake. Pero kung ina-abuse mo, lagi ka nag-engine brake at mali yung pag-engine brake mo, mali execution, chances are masisira yung transmission at yung engine mo. Okay, so tama naman si sir. Pagka tama ang execution ng engine braking, hindi masisira yung engine, hindi masisira yung transmission. Pero kung mali, hindi rev match, hindi match yung revolutions sa speed ng car, maapektuhan ng engine at ang transmission. Okay? So, paano dito sa Hyundai Castin? Wala siyang lever, di ba? Walang paraan para mag-engine brake. Siguro, alam naman siguro ng mga engineers ng Hyundai na hindi naman siguro mag-iinit o mag-overheat basta-basta yung ating brake fluid. Kaya kailangan natin ng regular maintenance sa ating brake system. So, ibig sabihin, lagi mong papalitan o lagi mo i-check yung brake fluid mo kung okay pa. Siyempre, pagka luma na yung brake fluid nyo, madaling mag-init yan. Kaya kailangan laging well-maintained yung brake system mo. Di ba? Lagi mong lilinisin yung mga rotor tsaka yung caliper mo. Di ba? Kung mini-maintain naman natin yan, maiwasan natin yung brake failure. Kaya, bakit ganito yung design ng Hyundai? Bakit nawala yung chance o yung opportunity na makapag-engine brake ka? Siguro yun nga. Yun yung possible reason na tingin ko, no? Na hindi naman siguro kailangan pa mag-engine brake. Kasi ako,
Sa totoo lang, yung Montero ko, may paddle shifters yun. Pero di lang yun, di ba? Kailangan mong lipat yun sa manual mode, sa Tiptronic, kapag gusto mo mag-engine brake. Pero tanongin ko kayo, kung meron kayong gano'n, Tiptronic ang transmission ninyo, ginagamit nyo ba? Nakatotoo tayo guys, no? Hindi natin ginagamit masyado yan, yung Tiptronic. Maski pag pumunta tayo ng probinsya, paakyat, pababa, hindi ako masyadong gumamit ng paddle shifter kasi nga, kaya nga ako nag-automatic di ba? Hindi naman basta-basta mag-overheat yung inyong brake fluid. Pumunta ako ng Cebu, pumunta ako ng Bicol, Samar, Baguio, may mga pababa dyan. Hindi naman isang oras pababa. Meron din, darating din sa punto na pantay na yung daan, lalamig din yung inyong brake. Hindi naman laging pababa. At kung pababa man, sabi ko nga kanina, pepreno at pepreno ka. Hindi pwedeng mag-rely ka sa engine braking. Yun lang ang punto ko doon, no? Medyo lang yung comment ni Sir Adbasa, no? Aggressive, kumbaga. Hindi ko alam yung tamang word para i-describe yung kanyang comment. Pero hindi niya nagustuhan yung, sabi ko, yung ideology ko tungkol sa engine braking. So ito, gumagawa ko ng video para sa inyo guys, para malaman nyo rin yung point ko, no? Syempre, 2 cents ko lang ito, meron kayong sariling opinion pagdating sa engine braking. So yun nga, paano naman pagka ang transmission nyo tulad ng expander, merong low lang, di ba? Paano nyo mare-rev match yun? For example, sa expander, 4-speed lang yan. Yung baba ng drive, which is L or D, o D1 or L, diba? Kalimutan ko kasi wala dito yung expander, di ko maipakita sa inyo, pero i-picturean ko na lang, pakita ko sa inyo dyan sa screen. Anong gear bagay kapag magda-downshift ka dun sa dun sa baba ng drive, diba? Yun ba ay pagka nasa 40 kph ka? Hindi natin alam, diba? So, ang the best way o safest way para mag-engine brake sa ganung transmission, which is a regular transmission, is to tapak ka pa rin sa brake, di ba? Habulin mo yung tamang speed para hindi para mag-match yung engine speed, di ba? Hindi siya mag-mismatch. Kung hindi, tataas yung revolutions niyan Sa tingin nyo ba, kapag lagi kayo nag-engine brake, tas mali ang engine braking nyo, laging nagre-rev up yung engine speed ninyo, walang epekto sa engine ninyo. Kayo na mag-decide dyan, guys, Sabi ko nga, yung mga engine, yung brakes, transmission, built yan for abuse, di ba? Dinesign yan para mag-last. Kahit na anong klaseng driver ka pa, kahit na ma-abuse yan, para mag-last, di ba? Pero, di porket ganon, hindi na natin aalagaan yung ating transmission tsaka engine. Alagaan natin yan kasi sooner or later, di ba, magkakalik yan dahil misuse ma-wear yung clutch mo sa transmission, etc. Diba? Ayaw natin mangyari yon. Pero ang sinasabi ko lang, hindi ko sinasabing mali na hindi nagbe-brake failure dahil sa brake overheating, brake fluid overheating. Sinasabi ko lang na kapag pababa, hindi naman maiiwasan na hindi mag-preno. Titignan ko rin yung mga kasabay ko pagka pababa, nung nagbagyo kami. Titignan ko yung mga nasa harap ko kung nagbe-brake Kasi yun yung paraan para magpreno rin ako. Pag nakita ko nag-brake sila, nagpe-preno rin ako. Di ba? Hindi pwedeng hindi ka mag-preno, babangga ka So pag nakita ko yung sa harap ko, nagpreno na, umilaw na yung tail light, minor na rin ako. Pababa yun Hindi pwedeng hindi ka tatapak sa brake pedal. Tapak ka sa brake pedal, then you downshift. Yun yung tamang engine braking. Pero sabi ko nga, hindi ako masyadong gumagamit ng engine braking kasi pag pababa ka naman, dumarating naman yung pantay na road. Hindi patuloy-tuloy na pababa. No? Kung pababa man, yung nasa harap mo, pumipreno. Di ba? Pipreno ka rin. Hindi pwedeng hindi ka pipreno. So, huwag tayong magtipid sa pagbe-brake. Di ba? Just make sure na pagka babiyahe ka ng malayuan, probinsya, alam mong Baguio, alam mong Tagaytay, Bataan, pataas dyan, o Cebu, make sure na nasa condition yung brake system mo, di ba? Isa nakikita ko diyan yung sa Cebu Safari. Halos kung di ako nagkamali, 1 oras yung paakyat. So siguro mga 40 minutes pababa kasi pababa naman. Kung di ako nagkakamali, minsan lang ako gumamit ng engine braking doon o hindi o wala na. Bakit? Kasi nga yung nasa harap mo preno rin ng preno, wala ka rin magawa, di ba?
Tsaka yun nga, pagpababa, pabilis ng pabilis yung speed ng sasakyan, hindi magmamatch doon sa gear mo. So masisira nga naman yung transmission pagka ganun. So kailangan match lagi yan. So para mag-match, preno ka pa rin. Di ba? So hindi ko sinasabi na mali yon yung sinabi ni Sir Radbasa. Nasabi ko lang kung, di ba, kung mali ang execution. Kung hindi alam ng driver kung paano mag-downshift ng tama, kung paano mag-engine brake ng tama, yun, dun ang time na merong epekto ito sa engine tsaka sa transmission. So in conclusion guys, so sagutin natin yung mga tanong na issue, ano. Nasisira ba ang transmission tsaka engine kapag nag-engine brake ka? Ang sagot diyan, depende kung tama ang engine braking method mo. Okay, kapag rev match naman at paminsan-minsan pumipreno ka, wala mang epekto yan sa engine tsaka sa transmission. Pero pag inaabuso mo at hindi rev match yung inyong engine speed sa speed ng car mo, pwedeng masira ang engine at transmission. Opinion ko lang yan, ano? Pangalawa, posible ba na mag-overheat ang inyong brake fluid? Ang sagot dyan, posible. No? Posible, pero sa tingin ko, highly unlikely sa road conditions natin. Sabi ko na kanina, kapag pagpababa lang naman, masyadong umiinit yung braking system natin kasi lagi tayong nakababad sa brakes, no? Pero kapag ganun naman, hindi naman isang oras pababa eh. Darating yung road na patag na, makakapag cool down din yung engine, yung brakes ninyo. Okay? So posible na mag-brake failure kayo kung hindi nyo minamaintain yung brake system. Okay? Yung brake fluid nyo, hindi nyo pinapalitan. Pero posible talaga mag-fail yung brakes ninyo. Pero sabi ko nga, highly unlikely, no? Pero di ko sinasabi na hindi mag-brake failure kapag hindi gumagamit ng engine braking. Okay? So, yun lang naman yung aking 2 cents about that. Yun yung aking opinion. Again, hindi ito expert opinion, guys. Ano? May kanya-kanya tayong opinion at gusto ko marinig yung opinion nyo rin may kinalaman sa engine braking. Ano ba ang ginagawa ninyo pag nagdadrive kayo? Ano na, pagpababa, o kaya palusong, o kaya pagpaminor. No? So, comment nyo sa baba. No? Gusto ko na magtulungan tayo sa ating community. Comment kayo sa baba para matuto rin yung ating ibang viewers. Okay? So, maraming salamat sa panonood ng Noah's Garage. Keep supporting our channel, guys. No? So, next time, papakita ko sa inyo yung isang special na gift na natanggap ko para sa aking channel. Okay? Maraming salamat sa panonood. Sa ulitin,